O doon muna sa unang usapin ng syempre lagi na lang nangyayari, no. Una, reactive na naman, no. Tuwing may nagkakaroon ng ganitong insidente ng karahasan, saka lumulutang ang issue ng pagbababa. Siguro doon muna tayo sa Juvenile Justice and Welfare Act, no. Anong tingin niyo doon? Ibababa yung age of criminal liability? Linawin natin ang sabi sa batas, no. Una, bakit kailangan nating isipin na ang mga bata kasi iba yung mindset niyan, iba yung mentalidad niyan. And lahat tayo dumaan sa kabataan, no? May mga kalokohan tayo ginagawa, hindi natin naintindihan hanggang ngayon kung bakit natin ginawa. Why? Because of two things. The first one is hindi pa tayo ganun ka-expose sa totoong mundo. Pangalawa, cognitively speaking, yung development ng kanilang utak hindi pa full. Yung may mga ma-study na 24 nga ang full di ba? Pero as early as 18 and as early as 15 binibigyan na natin sila ng criminal liability kasi ibig sabihin hindi naman ibig sabihin hindi pa fully cognitively full yung cognitive development mo hindi ka na nakakapag-exercise ng discretion. Nire-recognize lang ng batas na hindi pa full. Yung hindi ka pa maraming wisdom, hindi ka pa maraming life experience, hindi pa full yung development ng utak mo. And therefore, iba dapat yung treatment sa'yo as opposed to a regular person na full na yung cognitive development, na exposed na, may guidance na. So, alalahanin natin na yung pinanggagalingan ng batas is hindi naman nanggaling na lang kung saan. Empirical yan. No? Ngayon, ang ibig sabihin ba niyan, ultimately, wala na silang criminal liability? Hindi totoo yan. 15 to 18 years old, pwede ka ng kasuhan like an ordinary adult pagka meron kang discernment. Ang sabi ng batas, 14 and 12, hindi ibig sabihin walang gagawin sa'yo, ha? Ang ibig sabihin lang, hindi automatically criminal ang tingin sa'yo. Diba? Ang tingin sa'yo, bata na nagkamali at kailangan, hindi ka papakawalan, pero meron ka mga intervention programs, pero hindi ka dadalhin sa ordinaryong kulungan. Bakit? Bata ka number one. Number two, lalo ka pang magiging hardened criminal kasi ang makaka-impluwensya sa'yo during your formative years is actually yung mga regular na criminal na nakandun sa loob. So, ang gagawin sa'yo na trato ng batas is para hindi ka lalo maging hardened criminal, doon ka sa intervention programs. Ibig sabihin ba, wala silang haharapin na proseso? Ibig sabihin ba, hindi na sila, makakawala na sila at pwede sila mamaril ulit? Hindi. They are still under the custody of the state. It's just that iba yung intervention program, no? Every single time ba na pag nakakuha tayo ng 14 years old, 13 years old, bababa na natin hanggang 10? Ang question sa akin is, what are we doing with our children? Hindi ba pag yung mga bata ay nagiging ganito, hindi lang kasalanan ng bata, bagkos kasalanan ng lipunan. Tama. We are failing our students. And we have to take a look at our collective responsibility as a society. Every single time na may namamaril na bata, may nananaksak na bata, may mga batang napapariwara sa kalye, may mga batang nagra-rugby, nakikita ka dyan. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang sila ang nagkakamali at hindi lang sila ang nag-fail. We are failing as a society. We are failing as our children. So hindi dapat sa akin focus lamang is parusahan na yung mga lintik na yan, di ba? Dapat tingnan natin mag-introspect tayo, ano ang ginagawa natin sa kabataan natin? Na supposedly, sabi ni Jose Rizal, pag-asa natin. Di ba? Ganun ba? Gusto natin ipakulong sila. Gusto natin kawawain sila. Gusto natin parusahan sila. And we don't even acknowledge as a society na meron tayong pananagutan Kukulang kung din bakit tayo. sila nagkagawa.